sa ganitong paraan mamamatay siya. Ang mga salita ng doktor ay parang matalim na punyal na sumaksak ng malalim sa puso ni Nari. Nanginginig ang kamay niya na may hawak ng telepono, at ang nasa isip niya ay ang larawan ng kanyang ama na hirap huminga. Ngunit may mas nakakatakot pa. Nagpadala na naman ng mensahe ang opisyal sa kanilang nayon, ang lalaking mas matanda ng 20 taon sa kanya. Kung papayag lang si Nari na magpakasal, sagot na niya ang lahat ng gastusin sa ospital ng kanyang ama. Nakita ko si Nari, isang 22 taong gulang na babaeng Mongolian na nakatayo sa malamig na tourist information booth sa Ulaan Baatar. Ang kanyang buhay ay tila nag-iisa na lamang ang patutunguhan. Ngunit nagbago ang lahat nang dumating ang lalaking Pilipino. Heto ang kuwento kung paano nakahanap ng liwanag ang babaeng ito sa bingit ng kawalan ng pag-asa, at kung paano siya muling nakita ang sarili sa isang bagong bayan. Ako si Nari. Lumaki ako sa isang maliit na nayon sa Kavsgol Aymag sa Hilagang Mongolia. Ibang-iba ito sa Ulaan Baatar o sa Katimugang Kapatagan. Kami ay nasa malawak na sona ng taiga na may makakapal na kagubatan na konektado sa Siberia ng Russia. Kapag tag-init, siksikan ang mga pine at larch sa buong dalistis ng bundok, at kapag taglamig, umaabot sa baywang ang niebe. Ang buong mundo ay nababalutan ng puti. Ang tatay ko ay nagtatrabaho sa kagubatan, nagpuputol, at nagbubuhat ng mga troso. Karaniwang trabaho ito sa nayon namin dahil halos lahat ay umaasa sa kahoy para sa pampainit. Bago dumating ang taglamig, ang pinakamahalagang gawain ng bawat pamilya ay ang mag-imbak ng sapat na panggatong. Nagsisimula ang araw ng tatay ko bago pa sumikat ang araw. Magpapainit siya ng tubig para sa tsaa, pagkatapos ay aalis, dala ang palakol, lagari at isang kabayo. Pipili siya ng tuyong pine o larch na puputulin. Sa lamig na umaabot sa 3 samtas bawat paghataw ng palakol ay naglalabas ng malaking ulap ng puting singaw. Mahirap ang pagputol, ngunit mas mahirap ang pagbubuhat ng mabibigat na troso. Kailangang itali ang mga ito sa likod ng kabayo, at madalas ay kailangang kaladkarin pababa sa buong niebe. Sa prosesong iyon, patuloy na nalalanghap ng baga ng tatay ko ang sawdust at alikabok. Dito nagsimula ang kanyang pag-ubo. Ang bahay namin ay kalahating kahoy at kalahating ger, traditional yurt. Sa taglamig, makikita mo ang hininga naming nagiging puting usok kahit sa loob ng ger. Kapag naglalagay kami ng panggatong sa kalan, laging nauuna ang usok kaysa apoy. Kailangan naming buksan ng bahagya ang bintana para makahinga. Ginagawa namin ito para uminit, ngunit ang mga usok na iyon ang sumisira sa baga ng tatay ko, isang katotohanang natuklasan ko lamang ng maglaon. Laging nakabaluktot ang likod ng tatay ko, at laging may pine sap ang kuko niya na hindi na matanggal. Nakita ko ang mga eksenang ito mula pa noong bata ako, at inakala kong ganyan talaga ang buhay. Umalis ako sa nayon at pumunta sa Ulaan Baatar para magtrabaho. Ang mga kamay na dating nagbubuhat ng troso ay nagiging kamay na ngayon na nagbibigay ng mapa at flyers sa tourist information booth. Bago sa akin ang trabaho, ngunit wala akong masyadong pagpipilian kung gusto kong tulungan ang aking mga magulang. Plano ko sanang 3 buwan lang ako, ngunit lalong lumala ang pag-ubo ng tatay ko. Nagiging madalas ang kanyang paghingal, kaya nanatili na ako sa Ulaan Baatar. Kailangan ng tatay ko ng malaking ospital, ngunit mahirap na ang biyahe mula sa nayon papuntang Ulaan Baatar. Sa panahon ng niebe o pagpapastol ng hayop, aabutin ka ng 1 buong araw sa bus. Bukod pa rito, hindi namin kayang bayaran ang gamot. Laging iwinawagayway ng tatay ko ang kamay niya, at sinasabing okay lang, ngunit sa tuwing nakikita ko siyang humihingal kahit nagsasalita, parang may mabigat na bagay na pumipiga sa puso ko. Nang panahong iyon ay tag-init, ang peak season ng turismo. Dumarami ang mga dayuhan. Araw-araw abala ako sa pagturo ng daan at pag-aayos ng booking. Mabilis lumipas ang araw. Isang araw, gaya ng dati, nakatingin ako sa labas habang inihahanda ang tanghalian, at nakita ko ang isang lalaki na may hawak na mapa naglalakad pabalik-balik sa harap ng booth. Nakasuot siya ng puting polo at may itim na backpack. Mukha siyang sibilisado.
Mukha siyang naguguluhan, patuloy na iniikot ang mapa, kaya lumabas ako. Kailangan mo ba ng tulong, kusang loob akong nagtanong. Tila nakahinga siya ng maluwag at tumingin sa akin. Pwedeng kumuha ng travel brochure dito, narinig ko ang accent ng Tagalog, Ingles at doon ko lang nalaman na siya ay Pilipino. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Miguel Migs del Rosario. Karaniwan ang mga turista ay nagmamadaling umalis pagkatapos makumpirma ang kanilang destinasyon, ngunit iba ang lalaking ito. Pagkatapos kong ituro sa kanya ang daan at magpasalamat siya, lumayo siya ng ilang hakbang ngunit bumalik at nagtanong. Mayroon bang restaurant na inirerekomenda malapit dito? Naramdaman ko na kakaiba siya, ngunit napakagalang. Ang impresyong ito ay nanatili sa aking isip. Dinala ko siya sa isang kalapit na kainan at pagkatapos ay bumalik ako sa booth. Dapat ay nakalimutan ko na ang ganitong panandaliang pagkikita, ngunit sa hindi malamang dahilan naaalala ko siya. Marahil noon nagsimula ang isang tao na unti-unting pumasok sa aking buhay. Ngunit mas malaki kaysa sa mainit na pakiramdam na iyon ang anino ng sakit ng tatay ko. Pagkalipas ng ilang araw tumawag ang nanay ko at sinabing buong gabi nahihirapan huminga ang tatay ko, halos hindi siya natulog. Maingat siyang nagtanong kung gusto kong dalhin ang tatay ko sa University Hospital sa Ulaan Batar. Hindi ako makasagot. Problema ang bayad sa ospital, ngunit mas nakakatakot para sa akin na napakahina na ng tatay ko, kaya hindi na niya kayang akyatin ang bundok. Noong gabing iyon nagpalipat-lipat ako sa aking kama sa dormitoryo ng booth, hindi makatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang pag-ubo ng tatay ko, at ang mukha ni Migs na nakita ko ilang araw na ang nakalipas. Ilang araw pa ang lumipas, palabas ako ng booth nang makita ko ang isang tao na kumakaway sa malayo. Paglapit ko, si Migs pala ang nagtanong ng direksyon noong araw na iyon. Pwedeng makipag-usap sa iyo, tanong niya, medyo humihingal. Tumango ako. Pagkatapos bigla siyang nagsalita ng Mongolian Bialtsan. Haasha Yavakve, na lost ako. Saan ako pupunta? Bihira akong makarinig ng ganito kabilis na Mongolian mula sa isang dayuhan. Natigilan ako, malaki ang mata. Nang makita niyang nagulat ako, ngumiti si Migs, medyo nahihiya. May kasamahan akong Mongolian sa kumpanya ko sa Maynila. Umuwi siya kamakailan kaya binisita ko siya at nag-tour na rin sa Mongolia. Konting Mongolian lang talaga ang alam ko, halos iyon na ang lahat. Ang kanyang paliwanag ay natural, hindi pilit. Ang paraan ng pagsasalita ng taong ito ay napakakaraniwan. Ang ganoong pag-uugali, ang pag-aaral ng wika, para igalang ang kultura ng kausap, ay nagbigay ng malaking impresyon sa akin. Pagkatapos noon madalas dumaan si Migs sa booth at bumabati sa akin. Wala siyang sinasabing malalaking salita, ngunit tuwing nakikita niya akong hindi maganda ang kalagayan, humihinto siya at nagtatanong, "Ayos ka lang ba?" Nari ang mga maliliit na pag-aalalang ito ang lalong tumatak sa isip ko. Lumipas ang ilang araw. Nang kumalma na ang isip ko, tumawag ulit ang nanay ko. Sinabi niya na hindi nakahinga ng maayos ang tatay ko buong gabi at kailangan niyang umupo lang hanggang umaga. Sa sandaling marinig ko iyon, unti-unting nadurog ang puso ko. Matagal na tumahimik si nanay, pagkatapos ay bumulong, tila nagtatapat ng isang bagay. Nari nagpadala na naman ng alok ang pamilyang iyon. Halos mahulog sa kamay ko ang telepono. Ang pamilyang iyon ay ang pamilya ng opisyal sa nayon, ang lalaking mas matanda sa akin ng 20 taon, na may 2 anak, at pinag-uusapan ng lahat. Ilang araw na ang nakalipas, may ilang tagapamagitan ang dumating sa nanay ko, at sinabing basta pumayag ang anak na babae, sagot nila ang lahat ng bayarin sa pagpapagamot ng tatay. Patuloy ang nanay ko sa nanginginig na boses. Alam ng buong nayon ang sitwasyon namin. Kaya sa pagkakataong ito, sinabi ng pamilyang iyon na babayaran nila ang lahat ng gastusin sa ospital ng tatay mo. Sa sandaling marinig ko iyon, nanlumo ako at nahilo. Ayaw din ni nanay na ipadala ka sa ganoong lugar. Talagang ayaw, ngunit sa kalagayan ng tatay mo wala na akong magawa. Hirap akong huminga. Pakiramdam ko may bagay na pumipiga ng mahigpit sa aking dibdib. Ang tanging daan na maaari kong tahakin ay ang labagin ang aking kalooban at isuko ang aking buhay. Napakalupit, Nari, patawad.
Talagang patawad na sinasabi ko ito sa iyo ngunit hindi na namin alam ang gagawin. Nang marinig ko iyon hindi na ako makaiyak. Hindi si nanay ang dapat humingi ng tawad, ako. May sakit ang tatay ko ngunit wala akong magawa. Labis akong nahiya at nawalan ng pag-asa sa sarili ko. Noong gabing iyon hindi ako umiyak. Nakaupo lang ako ng matagal sa madilim na kwarto. Naramdaman kong wala akong silbing anak. Paulit-ulit ang iisang pangungusap sa isip ko. Kung mas magaling lang ako, kung mas may kakayahan lang ako, hindi sana haharap ang tatay sa ganitong pagpipilian. Nakaupo lang ako. Hindi ko alam kung nakatulog ba ako o ano ngunit nang matauhan ako, nag-uumaga na sa labas. Napakabigat ng aking mga mata. Nakahiga lang ako at biglang nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula sa tourist booth. Nari, ayos ka lang ba? Mukhang hindi maganda ang hitsura mo kahapon. Maikli akong sumagot ng ayos lang ngunit sa totoo lang hindi ako ayos. Pag-upo ko sumagi na naman sa isip ko ang mukha ng tatay ko. Ang puso ko ay parang pinipiga ng isang bagay. Hindi ako makapag-focus sa trabaho ng araw na iyon. Ang boses ng mga bisita at ang pag-uusap ng mga kasamahan ay tila nanggagaling sa malayo. Sa oras ng tanghalian narinig ko ang pagbukas ng pinto. Tumingala ako. Nakatayo si Migs doon. Ang kanyang ekspresyon ay hindi ang karaniwan niyang nakangiting mukha ngunit medyo maingat. Ate Nari, mukhang pagod na pagod ka ngayon. Tumalikod ako. Gusto kong sabihing wala lang ngunit hindi ko maibuka ang aking bibig. Tumayo ako roon hindi makapagsalita. Nag-alinlangan siya sandali pagkatapos ay iniabot sa akin ang isang maliit na paper bag. Binili ko malapit sa bahay. Inumin mo habang mainit para gumaan ang pakiramdam mo. Ang bag ay may lamang bagong timplang tsaa. Karaniwan nakangiti akong magpapasalamat, ngunit ng araw na iyon hindi ko man lang masabi ang dalawang salitang iyon. Nakaupo lang ako walang lakas. Tahimik na umupo si Mig sa tapat ko at nanatiling tahimik kami ng matagal. Minsan mas nakakaantig ng puso ang isang taong tahimik na nakikinig lang kaysa sa isang nagpapalakas ng loob gamit ang salita. Pagkatapos ng ilang sandali mahina siyang nagsalita, Ate Nari, hindi ko tatanungin kung anong nangyari. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na magpanggap na okay ka. Puwede ba akong manatili rito ngayon? Ang pangungusap na iyon ay napakalambot kaya lalo akong nasaktan. Yumuko ako at hindi nakasagot ng matagal. Sa huli pilit kong sinabi, hindi ko alam ang gagawin. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon, ang damdamin na parang bato na bumabagabag sa aking puso ay nagsimulang gumuho. Hindi nagpakita ng pagkagulat si Migs. Tumango lang siya at sinabing okay lang. Kung ayaw mong magsalita, huwag kang magsalita. Pero sana huwag mong solohin ang problema mo. Ang pangungusap na iyon ay hindi gaanong pampalakas ng loob, ngunit parang isang pahintulot na pwede akong umasa ng kaunti sa kanya. Medyo nabawasan ang kalungkutan na punong-puno sa aking puso. Mula noon hindi na ako nakapagsinungaling kay Migs. Dahil mas nakikita niya kung nagpapanggap lang ako na okay. Sa halip tahimik akong humihinga. Sa ganitong paraan mas komportable ako. Lumipas ang ilang araw, at bawat araw ay lumipas sa gitna ng malalim na alalahanin. Hindi mawala sa isip ko ang tungkol sa alok ng kasal. Tuwing may tumatawag nanginginig muna ang puso ko. Isang gabi malapit na akong matapos sa trabaho, nang dumating ulit si Migs. Ngunit nang makita niya ang mukha ko natigilan siya. Ate Nari, hindi talaga maganda ang hitsura mo nitong mga nakaraang araw. Mayroon ba? Hindi niya natapos ang pangungusap. Yumuko lang ako dahil natatakot akong maiyak kapag nagsalita ako. Hindi na nagtanong si Migs. Umupo lang siya sa upuan sa tabi ko. Maghihintay ako hanggang handa ka ng magsalita. Ang pangungusap na iyon ay umabot sa isang bahagi ng aking puso. Walang sinuman ang naghintay sa akin na sumabay sa bilis ko. Matagal akong naghintay habang pinipisil ko ang aking mga daliri. Pagkatapos mahina akong nagsimula. Nahihirapan huminga ang tatay ko. Medyo nanginginig ang boses ko. Ang sabi ng lahat magpunta lang sa ospital ngunit hindi ito madali para sa pamilya namin. Tumango si Migs ngunit wala siyang sinabi.
Hindi siya nagtanong o nagbigay ng solusyon. Sa halip mas gusto ko pang magsalita, mayroon kaming laging pinag-uusapan sa nayon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon parang may mabigat na bagay na pumiga sa puso ko. Sinasabi ng pamilyang iyon na handa silang bayaran ang bayarin sa ospital ng tatay, ngunit mas matanda siya sa akin ng 20 taon at may 2 anak. Hindi na ako makapagsalita, parang may pumipigil sa lalamunan ko. Bahagyang tumigil ang kamay ni Migs pagkatapos ay maingat siyang lumapit ngunit hindi ako hinawakan. Naramdaman ko ang kanyang pag-iingat, kaya nagdurusa ka ngayon tama ba? Ang kanyang tono ay hindi awa kundi pag-unawa. Bumuntong hininga ako ng malalim at sinabi ang huling pangungusap na hindi ko pa nasabi sa sinuman, pero ang tanging paraan lang daw ito para mailigtas ang tatay ko, kaya kailangan kong. Sa sandaling iyon tuluyan nang gumuho ang boses ko. Tumingin si Mig sa aking mga mata, at sa isang napakatatag na boses sinabi niya, Ate Nari, huwag mong piliin ang ganoong sakripisyo. Nagulat ako at tumingala. Patuloy siyang nagsalita sa isang ekspresyon na hindi ko pa nakita. Ate Nari, kung sino man ang mapapangasawa mo, hindi ba dapat siya ang taong gusto mo? At isuko ang buhay mo dahil lang sa bayarin sa ospital hindi mo dapat gawin. Iyon. Hindi ako makapagsalita. Ang pangungusap na iyon ay hindi pampalakas loob, isa itong deklarasyon. Pagkatapos ng maikling katahimikan sinabi ni Migs sa isang maingat ngunit matatag na boses, tutulungan kita. Nagulat ako at mabilis na umiling. Iyon lang ang tanging reaksyon na nagawa ko. Ngunit umiling din siya. Hindi ko ibig sabihin na babayaran ko ang mga bayarin sa ospital mo. Iyan ay isa ring pasanin sa iyo, Ate Nari. Tumigil siya. Gusto kong makasama ka, gawin kang pamilya. Dali-daling tumibok ang puso ko. Napakabigla ng pangungusap na iyon kaya hindi ko maintindihan o mapaniwalaan. Ngunit nakakagulat, hindi ito parang kasinungalingan. Hindi inalis ni Migs ang tingin niya. Hindi kita tinutulungan. Ito ang aking pagpili. Huminga siya ng malalim at idinagdag ang huling pangungusap. Ate Nari, hindi mo kailangang isakripisyo ang iyong buhay. Gusto kong samahan ka upang lumikha ng isang kinabukasan kung saan hindi mo na kailangang gawin iyon. Sa sandaling marinig ko iyon ang aking puso ay hindi gumuho. Sa kauna-unahang pagkakataon naramdaman kong dahan-dahang lumuluwag ang sulok ng aking puso na parang isang bato. Ngunit hindi pa rin ako makapaniwala, napakabigla. At kung iisipin ko ang kalagayan ko, walang dahilan para may sinuman ang pumili sa akin. Maingat akong nagtanong, Kuya Migs, bakit mo sinasabi ang lahat ng ito sa akin? Hindi ba dahil naaawa ka lang? Nag-isip siya sandali pagkatapos ay dahan-dahang tumingala. Sa totoo lang mula nang una kitang makita nagustuhan na kita, Ate Nari. Kaya ako laging naglalakad sa paligid ng booth gustong makipag-usap sa iyo at nag-aalala ako sa iyo ng walang dahilan. Agad na uminit ang aking puso. Sa oras na iyon ang maliliit na piraso ng palaisipan ay nagsama-sama. Dahan-dahan siyang nagpatuloy. Nang sinabi mo sa akin ang tungkol sa iyong pamilya, nasaktan din ako. Hindi ako nagliligtas ng sinuman. Pinili lang kita, Ate Nari. Sa sandaling marinig ko iyon sa kauna-unahang pagkakataon na intindihan ko kung bakit ako pinili ng taong ito. Hindi ito awa, hindi ito pagmamadali, hindi rin ito panandaliang emosyonal na pag-amin. Tapos na ang pag-amin ngunit ang isip ko ay nag-aalinlangan pa rin sa pagitan ng realidad at damdamin. Pagkatapos ng maikling katahimikan humihip ang hangin mula sa labas ng bintana at ang maliit na flyer ay lumipad. Mahigpit akong humawak sa aking mga daliri at maingat na nagsalita, sabi mo pinili mo ako, hindi ba? Pero wala akong kahit ano. May sakit ang tatay ko. Ganoon ang sitwasyon ng pamilya ko. Bakit ang taong tulad ko? Hindi pa ako tapos magsalita pinutol na niya ako. Ate Nari, sa tingin mo wala kang kahit ano pero hindi ko nakikita na problema iyan. Ang nakakasakit sa akin ay ang pagtitiis mo ng mag-isa at walang masandalan. Ang pangungusap na iyon ay nagpabago sa aking puso. May isang taong tumingin sa aking puso, hindi sa aking sitwasyon. Matagal na itong hindi nangyari. Muli siyang bumulong, hindi mo kailangang sagutin ako ngayon. Kung hindi ka sigurado, okay lang na sabihin mong hindi ka sigurado.
Gusto ko lang sabihin sa iyo na sana huwag mong isuko ang sarili mo ng basta-basta. Ang puso ko ay masakit na tumibok ngunit sa parehong oras isang maliit na init ang dahan-dahang pumasok sa aking dibdib. Ang init na iyon ay nagpadama sa akin ng takot-takot na baka mawala ulit kapag hinawakan ko. Kaya sa isang napakahinang boses sinabi ko, bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Agad na tumango si Migs. Hindi siya nagmadali at hindi rin siya mukhang nabigo. Siyempre, hihintayin kita, anuman ang piliin mo iyon ang buhay mo. Maingat siyang tumayo at naglakad patungo sa pinto. Pagkatapos huminto siya at lumingon. Ate Nari, kapag nahihirapan ka, huwag mong solohin. Nandito ako. Nang marinig ko ang mahinang pagsarado ng pinto nanatili lang ako sa upuan ng matagal. Ang malalim na kawalan ng pag-asa sa aking dibdib ay nagsimulang magbago ng napakaliit at halos hindi makita. Ang maliit na pagbabagong iyon ay mas nakakatakot. Ang makaramdam ng pag-asa, ang mangarap, ang magbigay ng sarili sa isang tao, lahat ng ito ay nagpadama sa akin ng takot. Ngunit ng gabing iyon pagpikit ko ng mga mata ang sumagi sa isip ko ay hindi ang pag-ubo ng tatay ko o ang alok ng kasal sa nayon kundi ang tahimik ngunit matatag na boses niya nang magsalita siya, Ate Nari, huwag mong isakripisyo ang sarili mo. Ngunit araw-araw lumalala ang kalagayan ng tatay ko. Hindi siya makahiga tuwing gabi, nakaupo lang siya humihingal hanggang umaga. Nagsimulang kumalat ulit ang usap-usapan tungkol sa alok ng kasal sa nayon. Sinasabi ng lahat na kahit magpakasal siya iyon ay para iligtas ang buhay ng tatay. Ang mga salitang ito ay tila isang ultimatum. Mula sa isang sandali nalulunod na ako sa kawalan ng pag-asa. Wala na ba talaga akong sariling pagpipilian sa buhay? Ngunit kahit sa ganitong kadilim patuloy na umalingaw-ngaw sa aking tainga ang matatag na salita ni Migs. Ate Nari, huwag mong isakripisyo ang sarili mo. Ang pangungusap na iyon ay humawak sa akin nitong mga nakaraang araw. Isang hapon nakaupo ako sa lumang upuan sa likod ng tourist booth, tahimik akong nagsalita kay Migs. Gusto kong subukang maniwala sa iyo. Pwede mo ba akong samahan pa uwi? Natigilan si Migs pagkatapos ay dahan-dahan, napakadahan-dahan siyang tumango. Sige. 2 salita lang ngunit nakakagulat na kalmado at may lakas na nagbigay sa akin ng kapayapaan. Kinaumagahan bago pa mawala ang fog sumakay na kami sa bus papuntang Covesgol. Ang mga kulay abo na gusali ng Ulaan Batar ay dahan-dahang nawala sa bintana at ang pinalit ay ang malawak na damuhan at malalim na berdeng kagubatan. Matagal na akong hindi nakahinga ng malalim. Kinakabahan ako at mukhang naninigas din ang balikat ni Migs. Ngunit kakaiba, may isang uri ng hindi maipaliwanag na katahimikan na dumadaloy sa pagitan namin. Sa wakas nakarating kami sa nayon. Lahat ng mata ay napunta sa amin. Sa ganitong maliit na nayon ang pagdating ng isang dayuhang Pilipino, sa tabi ko ay agad na magiging usap-usapan ng buong nayon. Ang nanay ko ay natigilan sa harap ng pinto. Ang tatay ko naman ay nagulat na nakatingin sa aming dalawa ni Migs. Sino ang taong ito? Ang boses ng nanay ko ay may halong pag-iingat, takot at isang uri ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Kinagat ko ang aking labi, huminga ng malalim at sa nanginginig na boses sinabi ko, ito ang taong gusto kong makasama habang buhay. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na iyon, pakiramdam ko ay nanghihina ang mga binti ko at nahihilo ako. Ngunit sa parehong oras iyon ang kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, sa kauna-unahang pagkakataon na ako mismo ang pumili at nagsalita. Hindi agad matanggap ng aking mga magulang ang sitwasyon. Nanginginig ang kamay ng nanay ko na mahigpit na humahawak sa gilid ng kanyang apron. Paano biglang dumating ang isang Pilipino dito? Ang tatay ko naman ay nagpahayag ng kanyang pag-aalala sa mahinang boses. Paano kung hindi niya kayang panagutan sa huli? Ano ang mangyayari noon? Bumigat ang hangin. Sa sandaling iyon yumuko ng malalim si Migs sa harap ng aking mga magulang. Gusto ko pong alagaan si Ate Nari habang buhay kaya ako naparito. Ang kanyang tono ay malumanay at hindi natitinag. Nagulat ang nanay ko. Dahan-dahang tumingala ang tatay ko at tinitigan siyang muli. Ngunit ang totoong inaalala ng aking mga magulang ay ibang bagay.
Sabi ng pamilyang iyon babayaran nila ang lahat ng gastusin sa ospital ng tatay, ngunit ang taong ito wala siyang anumang garantiya, hindi ba? Sa kanayunan ng Mongolia mahalaga pa rin ang bride price o ang katiyakan sa ekonomiya ng lalaki. Naiintindihan ko ang pagkabalisa ng aking mga magulang. Doon yumuko ulit ng malalim si Migs. Hindi ako narito upang tulungan kayo sa pera. Gusto kong maging asawa ni Ate Nari at samahan kayong pasanin ang lahat habang buhay. Ito ang aking pangako. Ang pangungusap na iyon ay umantig ng malalim sa puso ng aking mga magulang. Nang gabing iyon humihingal ang tatay ko, ngunit mahigpit siyang humawak sa aking kamay. Kung seryoso kayo magpakasal na kayo, habang may oras pa. Pinunasan din ng nanay ko ang gilid ng kanyang mata at tahimik na tumango. Ibinaba ko ang mukha ko sa magaspang na kamay ng tatay ko at umiyak ng matagal. Pagkatapos ng 2 araw nagtayo ang mga tao, sa nayon ng isang maliit na tradisyonal na tolda sa tabi ng ger namin at naghanda ng isang simpleng kasal na Mongolian. Nakasuot si Migs ng tradisyonal na damit na mukhang hindi siya sanay at magalang siyang yumuko sa harap ng aking mga magulang. Nakatayo ako sa tabi niya tahimik na may halong pagkabalisa at kapayapaan sa aking puso. Ang tatay ko kahit may sakit ay sinikap niyang tumayo at tinitigan kaming dalawa. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kapayapaan na sa wakas ay natamo pagkatapos ng matagal na pag-aalala at isang ngiti ng pagbaba ng mabigat na pasanin. Ayos na, hindi niya man sabihin ngunit ang damdamin na iyon ay ganap na naiparating sa akin. Tahimik na natapos ang maliit na seremonya. Sinabi ng mga matatanda sa nayon na pwede na silang maging panatag, nari napakabuti. Binigyan nila kami ng kanilang pagpapala. Pagkatapos ng 1 linggo kailangang bumalik ni Migs sa Pilipinas. Kailangan ko pang manatili sa nayon ng 2 o 3 buwan para sa visa papeles at iba't ibang proseso. Dumating ang oras ng pamamaalam sa labasan ng nayon. Malamig ang hangin ngunit mainit pa rin ang hawak niya sa aking kamay. Ate Nari hinawakan ni Migs ng mahigpit ang aking mga kamay. Hihintayin kita sa Pilipinas sigurado iyon. Dahan-dahan akong tumango. Ang takot at pag-asa para sa bagong buhay ay komplikadong naghalo sa aking dibdib. Ngunit sa pagtingin ko sa bus na sinasakyan niya nakakagulat na gumaan ang pakiramdam ko. Ang bus ay nag-iwan ng alikabok at lumayo ng lumayo. Tumayo ako roon at tumingin ng napakatagal. Pagkatapos ng 2 buwan sa wakas ay nakarating ako sa Pilipinas. Ang hangin sa airport ay ibang-iba sa Mongolia. Hindi ito malamig ngunit hindi ito pamilyar. At ang paglakad ng mga tao ay mas mabilis kaysa sa anumang bansa. Sa gitna ng maraming tao ilang beses akong huminto para ayusin ang aking paghinga. Mahigpit kong hawak ang aking bagahe. Pakiramdam ko ay isa akong dahon na tinatangay ng malaking agos ng tubig. Sa labasan ng arrival hall nakita ko si Migs na kumakaway. Sa sandaling nakita ko ang kanyang figura medyo lumuwag ang aking tensyonadong katawan. Hindi ako nag-iisa. Ang ideyang iyon ay nagpainit sa aking dibdib. Dumating ka na Ate Nari, ang pangungusap na iyon ay tila pangalan ng aking bayan. Sa taxi papunta sa lungsod labis akong humanga sa tanawin sa labas ng bintana. Ang mga matataas na gusali na walang katapusan ang kumikinang na neon sign. Sa Mongolia nakikita ko ang langit na umaabot sa horizon, ngunit dito ang langit ay pinutol-putol ng mga gusali. Nakakapigil hininga at nakakamangha. Makakaya ko bang manirahan dito? Dahan-dahang gumapang ang pagkabalisa. Noong unang gabi hindi ako makatulog dahil napakatahimik ng mundo, walang malakas na paghinga ng tatay ko sa kwarto. Sa labas ng bintana hindi tunog ng hangin kundi ingay ng lungsod. Ang mga gusali at sign ay puno ng ibang wika. Ang kakaibang kapaligiran na ito ay mas nakakatakot. Nakahiga ako sa kama nakatingin sa kisame, patuloy na nag-iisip, ito ba talaga ang tamang pagpili? Kinaumagahan may dala si Migs na shopping bag sa pinto. Ngayon pumunta muna tayo sa palengke wet market. Magsimula tayo sa paghahanap ng pagkain na gusto mong kainin. Nang marinig ko iyon medyo lumambot ang puso ko,
napakapasasalamatan na may isang taong gumagawa ng plano para sa akin. Papunta sa palengke sumakay ako sa tren, LRT sa kauna-unahang pagkakataon. Talagang nagulat ako. Nakakamangha na bumababa kami sa ilalim ng lupa, ngunit napakaraming tao, kaya halos hindi ako makahinga. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming tao nang sabay-sabay sa Mongolia. Naipit ako sa gitna ng maraming tao at nag-iisip, makakaya ko ba talagang manatili rito? Nang makarating kami sa palengke may nangyaring talagang nakakahiya. Nagulat ako nang makita ko ang mga isda at bumulong sa Mongolian IUV aray ano yan. Nagulat din ang tindera. Mabilis na nagpaliwanag si Migs na nag-aaral pa ako ng Filipino ngunit doon ko lang naramdaman ng malalim dayuhan talaga ako. Ako ang kakaibang tao dito. Pag-uwi mabigat ang aking damdamin. Nang tanungin ni Migs pagod ka ba sinabi ko ang totoo. Napakabilis ng lahat. Hindi ako makasabay. Ngumiti siya. Dahan-dahan lang. Natakot din ako noong nagsimula akong pumunta sa Maynila. Nang marinig ko iyon medyo kumalma ako, kaya pala nahirapan din si Migs noong una. Hindi lang ako ang kakaiba. Kahit hindi ako masyadong marunong sa Filipino, pagkatapos kong makinig at magsalita ng ilang beses, dahan-dahan kong natutunan ang ilang simpleng pangungusap. Pagkatapos ng ilang araw nag-enroll din ako sa isang maliit na klase sa Filipino. Noong unang araw ng klase nang pumasok ako sa classroom naramdaman kong tinitingnan ako ng ibang estudyante. May pag-uusisa at pag-iingat sa kanilang mga mata. Nagpakilala ako ang pangalan ko ay Nari. Sinasabi ng lahat na maganda ang pangalan ko ngunit may isang ale na nagtanong, taga Mongolia ka diba? Napakalamig doon tama ba? Bigla kong naalala ang aming bayan at muntik na akong maiyak. Napakabuti ng teacher. Dahan-dahan lang okay lang, magaling ka na Nari. Ngunit ang homework na ibinigay ng teacher ang paborito kong pagkain sa Pilipinas ay napakahirap. Dahil wala pa akong paboritong pagkain. Ano ang isusulat ko matagal akong nakatitig sa blankong papel. Sa huli isinulat ko, hinanahanap pa. Ang tanawin ng lungsod mula sa bintana ng classroom ay ibang-iba sa Mongolia. Ngunit ang kamay na humahawak ng panulat sa mesa ay ang parehong kamay na nagbubuhat ng troso sa aming bayan. Nang maisip ko iyon bigla akong napangiti. Ang nagbago ay ang kapaligiran, ako ay ako pa rin. Sa panahong iyon naghanda si Migs ng isang sorpresa, ngayon pupunta tayo sa isang espesyal na lugar. Dinala niya ako sa isang Mongolian restaurant. Kahit Pilipino ang may-ari mayroon itong inihaw na tupa at Mongolian milk tea. Pagbukas ko ng pinto na amoy ko, ang aming bayan. Nang makakain ako ng unang kagat halos maiyak ako. Nasakal ang lalamunan ko at hindi ako makapagsalita ng matagal. Masarap ba maingat na tanong ni Migs? Naalala mo ba ang bahay? Gusto mo laging pumunta tayo rito? Tumango ako. Mula noon ang restaurant na iyon ay naging kanlungan ko. Tuwing hindi ako okay pumupunta ako roon para kumain ng pagkain namin at kumalma. Nang dahan-dahang umayos ang buhay ko nakatanggap ako ng balita na mas maganda na ang kalagayan ng tatay ko kaysa noong isang buwan. Ang gamot at life support na ipinadala mula sa ospital sa Pilipinas ay epektibo. Hindi na siya masyadong humihingal sa gabi at mas maganda na ang lakad niya. Sa sandaling marinig ko iyon ang aking dibdib ay puno ng emosyon. Tumulo ang aking luha at lumabo ang aking paningin. Talaga ito ang tamang pagpili. Gumagaling ang tatay ko. Nakaupo ako sa maliit na upuan sa kusina at sinubukang pigilin ang aking luha ngunit tahimik akong umiyak. Okay lang. Luha ito ng kaligayahan sabi niya, ngunit hindi laging madali ang bagong buhay. Kapag hindi ko maintindihan ang Filipino dumarating ang kalungkutan. Maraming beses din na nakasimangot ako buong araw dahil sa maliliit na misunderstanding. Lalo na ang nangyari sa supermarket nagpanik talaga ako. Nang magbayad ako nilabas ko ang aking card. Sa likod ko may isang bumulong dayuhan. Agad akong namula. Hindi ko alam kung may nagawa ba akong mali. Niyakap ko ang sarili ko. Ang ilang kapitbahay ay nagsasabi galing sa Mongolia mahirap siguro ang buhay dito sa Pilipinas.
Ang ganoong uri ng salita hindi ko alam kung nag-aalala ba sila o nag-iingat. Masakit ang puso ko noon. Sa tingin nila kakaiba ako. Tuwing nangyayari iyon tahimik na hahawakan ni Migs ang aking kamay. Nandito ako. Magkasama tayo. Ang pangungusap na iyon ang naging lakas ko. Kahit papaano may isang taong nakakaintindi sa akin sa mundong ito. Ngunit nagsimula na rin akong magbago. Pagkatapos gumaling ang Filipino ko tumaas din ang aking self-confidence ng paunti-unti. Isang araw sa bus nakita ko ang isang matandang babae na may dalang mabigat na bagay, sabi ko. Ako na po ang tutulong. Nagulat ang matandang babae at sinabing aba ang galing mo na mag-Filipino. Sa sandaling iyon sa kauna-unahang pagkakataon nakaramdam ako ng pagmamalaki. Kaya ko rin pala. Pagkatapos isang tagsibol sa wakas, ay dumating ang balitang matagal ko nang hinihintay. Nari pwede na kaming pumunta sa Pilipinas, nanginginig ang boses ng nanay ko. Sa sandaling marinig ko iyon pakiramdam ko ay sasabog ang aking dibdib. Sa wakas makikita ko na ang aking mga magulang pagkatapos ng ilang buwan na hindi pagkikita. Ang medical certificate mula sa ospital ng Mongolia, ang mga dokumento ng imigrasyon, ang invitation letter lahat ay handa na. Sa wakas makakapunta na ang aking mga magulang sa Pilipinas. Parang natunaw at umagos ang nagyayelong ilog. Ang puso ko ay sumasayaw. Nang araw na naghihintay ako sa kanila sa airport nanginginig ang aking kamay. Laging nakatingin ang aking mga mata sa pinto. Pagkatapos nakita ko ang tatay ko na nakasuot ng kulay abo na long coat, na dahan-dahang lumalapit sa akin. Mas payat ang mukha niya, ngunit ang tingin niya ay kasing init pa rin ng dati. Tay sa sandaling lumabas ang iisang salitang iyon hindi ko na napigilan ang sarili ko at tumakbo ako para yakapin siya. Hinaplos ng tatay ko ang aking balikat at sinabing ang aming anak na kaya mo. Sa sandaling iyon ang takot, kalungkutan at responsibilidad nitong mga nakaraang buwan ay naging luha at umagos palabas. Yumuko din si Migs ng malalim sa harap ng aking mga magulang. Tito-tita napagod po kayo sa biyahe. Mahigpit na hinawakan ng nanay ko ang kanyang kamay. Salamat, ipinagkakatiwala ko na sa iyo si Nari. Ang pangungusap na iyon ay mas mainit kaysa sa anumang pagpapala at nagkumpleto sa aking bagong buhay. Nang gabing iyon habang naghahapunan kami ng magkasama nakangiting sinabi ng tatay ko, Nari naging mas masigla ka. Sa sandaling marinig ko iyon sa kauna-unahang pagkakataon naramdaman ko talaga ang damdamin ng pamilya sa banyagang lupa na ito sa Pilipinas. Pagkatapos dumating ng aking mga magulang sa Pilipinas, lalong nagkaroon ng kulay ang aking buhay. Araw-araw abala si nanay sa kusina nagluluto gamit ang mga sangkap na binili ko sa Mongolian restaurant. Kahit medyo iba ang lasa kumpara sa aming bayan sa pagtingin ko sa likod ni nanay na abala sa pagluluto, naramdaman kong panatag ang aking puso. Lumalakas din ang katawan ng tatay ko araw-araw. Nang dumating siya nahihingal siya sa paglalakad lang papunta sa sala ngunit ngayon nakakaya na niyang maglakad nang dahan-dahan papunta sa kalapit na parke. Isang hapon sinamahan ko ang tatay ko sa parke. Nakaupo siya sa bench at pinagmamasdan ang dahan-dahang paglubog ng araw. Mahina siyang nagsalita, Nari tama ang pinili mo. Hinawakan ko ang kamay ng tatay ko at muntik na akong maiyak. Kung hindi ko nakilala si Migs noon hindi ko na alam kung nasaan ako ngayon. Huwag mo nang isipin iyan, pinutol ako ng tatay ko. Ganyan talaga ang buhay. Sa pinakamadilim na sandali laging may liwanag na dumarating. Hinawakan mo ang liwanag na iyon. Sapat na iyon. Nang gabing iyon nakaupo kami ni Migs sa maliit na balkoni. Nagtimpla siya ng 2 tasa ng tsaa. Tahimik naming tinitingnan ang tanawin ng Maynila sa gabi. Migs, bihira ko siyang tawagin sa buong pangalan niya. Salamat sa iyo. Salamat at naniwala ka sa akin noon. At salamat at pinaniwala mo akong kaya kong pumili. Lumingon siya at ngumiti. Ate Nari, hindi ako nag-alinlangan sa iyo. Mas matapang ka kaysa sa inaakala mo. Ang pangungusap na iyon ay muling nagpainit sa aking mga mata. Pagkatapos ng ilang araw sa klase sa Filipino sa wakas, ay nakapagsalita ako ng tuloy-tuloy. Masiglang pumalakpak ang teacher at ang mga kaklase ko.
Pagkatapos ng klase may isang kaklase na taga Southeast Asia din ang lumapit sa akin at sinabing, Nari, ang bilis mong gumaling, kailangan ko ring magsikap tulad mo. Sa sandaling iyon bigla kong natanto na hindi na ako ang babaeng Mongolian na nakatayo sa gitna ng maraming tao at litong-lito nang dumating sa Pilipinas. Isang weekend nag-alok si Migs na dalhin ang aking mga magulang sa SM Mall of Asia MOA. Tumayo ang tatay ko sa ilalim ng malaking gusali nakatingala sa matayog na istruktura at nagulat na nagsabi, tao ba talaga ang nagtayo nito? Namilog din ang mga mata ng nanay ko, hinawakan ang aking kamay. Nari, ang lugar na tinitirhan mo ngayon ibang-iba sa nayon natin. Ngumiti ako. Ngunit nasaan man ako, anak niyo pa rin ako. Sumakay kami ng elevator papunta sa viewing deck. Mula sa itaas na tanaw namin ang buong Maynila. Itinuro ng tatay ko ang malayo at sinabing, iyan ba ang dagat? Opo, iyan po ang Manila Bay, paliwanag ni Migs sa tabi niya. Matagal na tumingin ang tatay ko, pagkatapos ay lumingon sa akin at sinabing, Nari, malaking mundo ang pinili mo. Oo, pero hindi ko nakakalimutan kung saan ako nanggaling. Pag-uwi namin ng araw na iyon biglang nagsalita si Nanay, Nari, nakikita ko na talagang napakabuti ni Migs sa iyo. Napakabait niya. Hinaplos ng nanay ko ang aking kamay. Nag-aalala ako noon na baka magdusa ka ng mag-isa dito, ngunit sa pagkakita ko sa iyo ngayon panatag na ang loob ko. Noong gabing iyon marami akong naisip habang nakahiga sa kama. Mula sa maliit na nayon sa Cavs Gulf patungo sa tourist booth sa Ulaan Baatar hanggang sa Maynila ngayon. Napakalayo ng nilakad ko. Kahit puno ng takot, pagkabalisa at luha ang daan, sa huli narating ko ito. At mas mahalaga, hindi ako napilitang pumunta rito. Ako mismo ang pumili. Pagkatapos ng isang buwan ng pananatili sa Pilipinas, kailangan ng umuwi ng aking mga magulang sa Mongolia. Nang ihatid ko sila sa airport, pinilit kong pigilin ang aking luha. Hinaplos ng tatay ko ang ulo ko tulad noong bata pa ako. Mamuhay ka ng maayos. Huwag mo kaming aalalahanin. Opo, tatay. Yumakap sa akin si nanay at bumulong sa aking tainga, Nari, lumaki ka. Naging matapang ka. Ipinagmamalaki ka ni nanay. Sa wakas ay hindi ko na napigilan at tumulo ang aking luha. Nay, lagi akong tatawag, sige. Hihintayin ka namin. Sa pagtingin ko sa aking mga magulang na pumasok sa boarding gate, nakaramdam ako ng lungkot at kapayapaan. Lungkot dahil sa paghihiwalay, ngunit kapayapaan. Dahil alam kong umaalis sila ng may kapayapaan at pagpapala. Pauwi, hawak ni Migs ang aking kamay. Naaalala mo ba ang bahay? Oo, pero alam kong maayos sila. Sapat na iyon. Mabuting ngumiti siya. At pwede mo silang puntahan anumang oras. Alam ko. Ilang buwan pa ang lumipas, lalo pang naging matatag ang aking buhay sa Pilipinas. Kaya ko nang makipag-usap ng normal sa Filipino. May ilan na rin akong kaibigan. Isang araw bumili ako ng gamit sa convenience store sa community. Sabi ng cashier na alay sa akin, Ate Nari, ang ganda ng aura mo ngayon ah. Salamat po. Mukhang napakasaya mo, ngumiti ako at tumango. Opo, masaya po talaga ako ngayon. Nang gabing iyon nagluto kami ni Migs ng hapunan ng magkasama. Naghihiwa siya ng gulay at nagluluto ako ng sabaw. Migs, minsan iniisip ko kung hindi kita nakilala noon nasaan kaya ako ngayon. Tumigil siya sa ginagawa niya at lumingon sa akin. Ate Nari, nakilala mo man ako o hindi, makikita mo pa rin ang sarili mong daan. Dahil natural ka ng napakatapang na tao. Wala akong ideya kung ano ang gagawin noon. Ngunit hindi ka sumuko sa pagpili. Iyan ang tapang. Lumapit siya at marahan akong niyakap. Ate Nari, salamat at naniwala ka sa akin. At salamat at pumunta ka rito. Sumandal ako sa kanyang balikat at ipinikit ang aking mga mata. Dapat ako ang magpasalamat sa iyo. Pinaramdam mo sa akin na kaya ko palang pumili ng sarili kong buhay. Nang gabing iyon isinulat ko ito sa aking diary. Inakala ko noon na ang buhay ko ay isang bagay na ipinagpapalit. Ngunit ngayon alam ko na ang buhay ay para isabuhay. Mula sa Mongolia hanggang sa Pilipinas, mula sa kawalan ng pag-asa, hanggang sa pag-asa, mula sa pamimilit hanggang sa pagpili.
Napakalayo ng nilakad ko. Ngunit ako mismo ang pumili sa daan na ito. Iyan ang aking pinakamalaking kaligayahan. Ilang buwan pagkatapos nakatanggap ako ng tawag mula sa nanay ko. Nari, may magandang balita ako para sa iyo. Anong magandang balita? Kaya na ng tatay mong maglakad, mag-isa sa bundok. Nagputol pa siya ng ilang troso ngayon, agad na tumulo ang aking luha. Talaga? Talagang gumaling na si tatay, oo. Sabi ng doktor, stable na ang kalagayan niya. Hanggat umiinom siya ng gamot at nag-iingat, magiging ayos na siya. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, matagal akong umiyak sa sofa. Sa pagkakataong ito, lahat ay luha ng kaligayahan. Lumapit si Migs at umupo sa tabi ko, marahan na hinahaplos ang aking likod. Ayos na, lahat ay magiging mas maayos, oo, alam ko. Nang gabing iyon, nakatayo ako sa balcony at tinitingnan ang tanawin ng Maynila sa gabi. Ang lungsod na ito na dating nagpadama sa akin ng kakaiba, takot at pagkalito ay dahan-dahan nang naging tahanan ko. Naalala ko ang pakiramdam noong unang beses akong dumating sa Pilipinas, ang pakiramdam na tinatangay ng malaking agos ng tubig. Ngunit ngayon natuto na akong tumayo ng matatag sa agos na ito at nagsisimula ng mag-enjoy sa buhay dito. Hindi na ako ang walang magawang babaeng Mongolian. Ako si Nari, isang babae na muling nakita ang sarili sa Pilipinas. At ang lahat ng ito ay dahil pinili kong maniwala sa pinakamadilim na sandali, maniwala sa dayuhang lalaking Pilipino. Na iyon, maniwala na karapat-dapat akong mahalin, maniwala na ang buhay ay pwedeng maging iba. Sa pagtingin ko pabalik, nagpapasalamat ako na ginawa ko ang pagpiling iyon. Dahil ang pagpiling iyon ay hindi lang nagbago sa aking buhay. Pinalaya ako nito at ginawa akong tunay na sarili ko. Ang hangin ng Maynila ay marahang humihip. Huminga ako ng malalim. Ang hangin dito ay hindi kasing lamig o kasing linaw ng Mongolia, ngunit puno rin ito ng buhay, at dito muli akong nabuhay. Salamat.